Hello po, sinema sa Yuhay po ito at wini-welcome po kayo sa aking channel at wini-welcome rin po kayo sa aking pong Praise from Home program. At bago sa lahat ay nais ko munang mag-shout out, no? Mag-shout out ako kay Brother Gary Salcedo, no? At kay Brother Rene Dalan na patuloy na nag-share ng aking ginagawang video. At nais ko ring i-shout out si Brother Melvin Coljum. Na si Brother Melvin Coljum, isa po sa aming mga estudyante dito po sa Cainta at isa siya sa mga best. At siya po ay sa kasalukuyan nag-aaral po ng law. At meron po siyang comment at gusto kong basahin sa inyo yung comment na ginawa niya dito po sa ating pong mga video. Sa comment niya ay sabi niya po ay, Brother Bot, one of the best teachers sa Cainta. Salamat Brother Bot sa mga turo. Salamat sa accommodation. Nakakatabang puso naman at sinasabi niya ito tungkol sa akin. Meron pa siyang sinabi, sabi niya po dito sa isa pa niyang message ay ganito, Brother Bot, good morning. I'm proud of you because you are diligent in the family of our Lord to teach the good tidings. Ikaw ang inspirasyon namin sa Cainta Class 13 2003. Batch 13 po yan, 2003. Nakasama si Brother Melvin Coljum. So maraming salamat rin po sa iyong magandang comment, nakakataba ng puso. At sana ipatuloy ka sa iyong pangaral ng Ebanghelyo diyan po sa parte ng Pagadian, Mindanao. So tayo pagpapatuloy sa ating pong ginagawang serye ng ating pag-aaral. Sa pagkakataong ito, nandito na po tayo sa chapter 18 at bibigyan po natin ng titulo. Ito pong video na aking gagawin. Ang titulo po nito ay Jesus the Messiah. At ang video po ay sisimulan after ng maiksing intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita. Sa pagkakataong ito ay tutuloy-tuloy natin ang ating serye ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles at narito na po tayo sa chapter 18. Kung tatandaan nyo, nanggaling tayo doon sa chapter 17. Ito'y pagpapatuloy ng second missionary journey ni Apostol Pablo at ni Bernabe. Sila ay naghiwalay ng landas. Si Silas at si Pablo ang nagsama sa kanilang second missionary journey at si Bernabe naman at si Mark ang nagsama sa second missionary journey. At sa paglalakbay nila Apostol Pablo at ni Silas ay sinimulan na sa Antioch, tapos pumunta po sila sa Derbe, sa Lystra, sa Iconium, nakarating sila sa Troas, at nakarating sila sa Neapolis, sa Philippi, na kung saan ay na-convert si Lydia at yung jailer, at sila ay nakarating sa Berea. At mula sa Berea, nung nagkaroon sila ng mga problema ay muling nagbalik sila doon sa Thessalonica para sa Pampang upang makasakay ng barko papunta ng Atenas. At doon sa Atenas ay hindi nagustuhan ni Apostol Pablo ang kanyang mga nakita sapagkat dagsa ng mga Diyos-Diyosan ang lugar na yon. At doon ay ipinakilala niya ang tunay na Diyos na may napansin siyang altar na naandun na nakalagay na to the unknown God o to an unknown God. At yan ang ating natunghayan nung nakaraang video. Sa second missionary journey, nakarating na po sila sa Atenas at ginawan po natin to ng video sa Acts chapter 17. At ito po yung video na inyong
napanood nung nakaraan. At kung hindi pa po kayo nakakapanood, sana po ay panoorin po ninyo sapagkat ang ating pong pinag-aaralan ay serye, patuloy na pag-aaral. So, dapat hindi nyo po nakakaligtaan yung nakaraan para maunawaan nyo yung mga kasalukuyang video na inyong papanood. So, ito pong video ito na inyong nakikita sa inyong screen, To an Unknown God, ito ay response ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Atenas na nanghihingi ng pagpapaliwanag sa kanya tungkol sa nahihiwagaan nilang iniaaral nila Apostol Pablo. Sabi nga, ang mga taga-Atenas ay gusto lagi may naririnig na bago, at dito nga sinamantala ni Apostol Pablo na mapaikilala ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng altar na nakalagay doon po sa Atenas na To an Unknown God. So sana po ay panoorin po ninyo ang video ito. So papatuloy po ng ating pag-aaral ay babasahin na po natin doon sa Acts chapter 18 verse 1. Ganito po ang ating mababasa. After this, Paul left Athens and went to Corinth. So, nanggaling po siya sa Athens at siya po ay pumunta na sa Corinto. No? At tingnan po natin yung mapa. Makikita natin yung kulay pulang pointer ay nakaturo sa Atenas at yung kulay green na pointer ay nakaturo sa Corinto. Na mula doon sa Athens ay nakarating siya sa Corinto. So tuloy natin pagbabasa at babasahin na po natin ang Acts chapter 18 verse 2 to 3 at ganito ang ating mababasa. Ito ay naroon na po siya sa Corinto at ganito po ang ating mababasa sa 2 to 3. There he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had ordered all Jews to leave Rome. Paul went to see them, and because he was a tent maker as they were, he stayed and worked with them. So dito ay pinakikilala ni Lucas sa kanyang pagkukwento na na-met, na natagpuan, nakilala ni Apostol Pablo si Aquila at yung kanyang asawa na si Priscilla. Sila ay galing sa Italy, sa Rome, at sila ay nakarating dito sa Corinto kasi merong order po si Claudius, at ito ay mababasa natin sa kasaysayan na nilinis ni Claudius ang Roma sa mga Hudyo. Ayaw ni Claudius na may Hudyo sa Roma, kaya nagkaroon siya ng decree, ng order na ang lahat ng mga Hudyo ay dapat lisanin ang Roma. At yun nga yung pagkakataon na nilisan ni Aquila at Priscilla ang Roma at nakarating nga sila sa Corinto. At dahil nga pareho sila ng trabaho, pareho sila ng negosyo ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo ay nakisama sa kanila at sila ay naging business associate o business partner doon sa kanilang negosyo na tent maker, tagagawa ng tolda. Okay, verse 4, ganito po ang ating mababasa. Every Sabbath, he reasoned in the synagogue trying to persuade Jews and Greeks. So, tulad ng usual, regular na ginagawa ni Apostol Pablo, sa tuwing makakarating siya sa isang lugar, pumupunta po siya sa sinagoga. Kasi doon po, meron pong audience doon na makakapakinig ng kanyang aral. At dito nga ay pinagsisikapan ni Apostol Pablo, kaya siya pumupunta sa sinagoga, ay para maaralan ang mga Hudyo at ang mga Hintil o ang mga Grego. So sa verse 5, ganito ating mababasa. When Silas and Timothy came from Macedonia. So nanggaling sa Macedonia sila Silas, iniwan ni Apostol Pablo si Silas at si Timothy, pero binilinan niya na sumunod sa kanya, at saka pagsunod ni Silas at ni Timothy, natagpuan nila si Pablo doon sa Corinto. So sama-sama na muli sila sa Corinto.
si Silas, si Timothy at ang ating mabuting apostol na si Apostol Pablo. Muli kong basahin, ang sabi, when Silas and Timothy came from Macedonia, Paul devoted himself exclusively to preaching, testifying to the Jews that Jesus was the Messiah. So, papansinin po natin, patuloy ang pangangaral ni Apostol Pablo. Patuloy ang pangangaral ni Apostol Pablo tungkol kay Jesus na siya na nga ang Messiah. Binigyan natin punto ito nung nakaraang linggo at nung nakaraang pang mga video na atin pong in-upload na ang pangangaral nung sinimulan ito sa Acts 2, iisa lamang po yung iniaaral ng mga apostol na si Jesus ang Messiah, si Jesus ang Kristo. Kung tatandaan nyo sa Acts 2, sabi, pakatalastasin ninyo sambahayan o sambayanan ng Israel na ginawa ng Diyos na Kristo, ibig sabihin, Messiah at Panginoon, itong si Jesus na inyong pinako sa krus. So, makikita natin sa Acts 2, yun rin ang ipinangaral. At yun ang sinimulang pangangaral ng mga apostol na si Jesus ang Kristo. Si Jesus ang Messiah. At ito'y patuloy na ipinangangaral. Kung tatandaan nyo doon sa Acts chapter 5 verse 42, matapos sa mga persecution na ginawa sa mga alagad, ay hindi sila natakot at hindi sila nahadlangan. Patuloy pa rin nilang ipinangaral. Isang aral lang ang kanilang pinangaral. Ito ay may kinalaman kay Jesus at pinatutunayan nila na si Jesus ang Messiah na kanilang iniintay. Si Jesus ang Kristo na kanilang pinintay. At yung mabasa natin sa Acts chapter 5 verse 42, ganito po ang ating mabasa. Day after day, ibig sabihin daily, araw-araw, day after day in the temple courts and from house to house, they never stop teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. So, iisa yung subject. Maging sa Old Testament, yun rin ang subject. Bagamat iba-iba yung approach ng teaching o method ng teaching o style ng teaching, pero yung mensahe ay iisa na pinatutunayan na si Jesus ang Kristo, si Jesus ang Messiah, ang anak ng Diyos na buhay. Tulad ng mabasa natin doon sa Acts chapter 17, nakarating tayo sa Acts chapter 17, iisa pa rin ang pinangaral. At dito makikita natin, ipinangangaral ni Apostol Pablo si Jesus na siya na nga ang Messiah, ginagamit niya yung Old Testament na patunay na si Jesus na nga ang Messiah. Sapagkat sa Old Testament, maraming aral doon tungkol sa ating Panginoon Kristo. Tulad nung John chapter 5 verse 39, sinasabi nga ng ating Panginoon Kristo, saliksikin ninyo ang banal na kasulatan sapagkat dito'y meron kayong buhay na walang hanggan at ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. So yung scripture, magpapatotoo tungkol kay Jesus, kaya ito rin mismo ang ginamit ni Apostol Pablo dito sa Acts 17 verse 2 to 3. Ganito po ang ating mababasa. So, as was his custom, ito na yung kinaugalian ni Apostol Pablo. Paul went into the synagogue and on the 3 Sabbath days, he reasoned with them from the scripture, explaining and proving that the Messiah had to suffer and rise from the dead. This Jesus I am proclaiming to you is the Messiah, he said. So, pinatutunayan ni Apostol Pablo na si Jesus na nga ang Kristo, si Jesus na nga ang Messiah, sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan o sa pamamagitan ng Old Testament Scripture. At ito ay sumasang-ayon doon sa sinabi nga ng ating Panginoon Kristo sa John chapter 5 verse 39, saliksikin nyo ang banal na kasulatan. Sapagkat dito magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan at ito nga ang nagpapatotoo
tungkol sa akin. So, pansinin po natin, iisa yung aral. Bakit? Kasi nga itong aral na ito, itong pagpapatunay na ito na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito yung pundasyon ng ng iglesia, pundasyon ng church ng ating Panginoon Kristo. Sa bawat lugar na may ipinangangaral, sa bawat lugar na ipinangangaral si Jesus, siya na ang Kristo, ang mga sasampalataya dito at mababautismuhan ay magiging iglesia lokal doon sa lugar na pinangaralan. Sa lugar na nagbunga yung pangaral ng pananampalataya na sa Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, nagkakaroon ng iglesia. Kaya walang problema po na nakarating ang pangangaral na ito dito po sa Pilipinas. Bakit? Nadala po ng mga dayuhan ang aklat ng Diyos o ang Biblia dito po sa ating bayan, at yung mga nakabasa nito at naunawaan at naintindihan at sinampalatayanan na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, nagsulputan din yung iba't ibang iglesia lokal dito po sa Pilipinas. Sapagkat yun po yung binhing itinatanim. Kung natatandaan niyo, meron pong parable ang ating Panginoon Kristo sa binhing itinatanim, na the parable of the sower. Yun po yun, yung binhi na nadala dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng Biblia na tangay-tangay o dala-dala ng mga banyaga dito sa ating bansa. Nung mabasa ito at maunawaan ng mga Pilipino, ay nagbunga ito ng pananampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At dito po sa Pilipinas, sa iba't ibang dako ng Pilipinas, ay nagsulputan ang mga iglesia lokal na ng ating Panginoong Jesucristo. So yun po yun, sa bawat lugar na ipapangaral na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, at ito'y nagbubunga ng pananampalataya sa lugar na yon, nagkakaroon po ng iglesia ng Panginoon. So yun po yun. At ito rin po yung ating natutunghayan dito po sa kasaysayan na ating pong pinag-aaralan dito po sa Acts of the Apostles. Na sinasabi nga ng mga scholars na itong Acts of the Apostles ay history of the early church. Pero ang makikita po natin ito, history nung pagtatanim ng binhi na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, at dito sa pagtatanim na ito ay dito nga nagsusulputan ang iglesia ng Panginoon sa iba't ibang lugar. So, Acts chapter 18 verse 6, ganito po ang ating mababasa. But when they opposed Paul and became abusive, he took out his clothes in protest and said to them, "Your blood be on your own heads, and I am innocent of it. From now on, I will go to the Gentiles." So, yung mga titigas na mga Hudyo na ayaw talagang sumampalataya, ayaw talagang tanggapin yung aral ni Pablo na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi ni Apostol Pablo, kung ayaw nyo, di wag, tutuloy na lang ako sa mga hintil. Sapagkat yun naman talaga ang misyon ni Apostol Pablo, kay Asya pinili ng ating Panginoon Kristo na maging isa sa mga apostol dahil siya ay magiging apostles to the Gentiles. So, pero siyempre, inuna niya ang mga Hudyo na pangaralan sapagkat iyon rin po yung sinasabi niya na ang ebanghelyo ay para sa mga Hudyo at gayon din sa Grego. Kaya nga hindi niya kinakalimutan aralan ang mga Hudyo, pero ang talagang mission niya ay aralan ang mga Hintil. At kaya nga ayaw nila tanggapin itong aral na ipinagkakaloob ni Pablo. Ang sabi niya, sige, kung ayaw nyo, basta ako walang kinalaman dyan,
Sinusunod ko lang yung utos sa akin na ipangaral sa inyo ang ebanghelyo pero hindi nyo tinanggap. So, pupunta na ako sa mga Hintil. So, verse 7 to 8, ganito po ang ating mabasa. Then Paul left the synagogue and went next door to the house of Titus Justus, a worshipper of God. So, ito isang Gentile, pero makikita natin siya ay worshipper of God. So, sa verse 8, ganito ang ating mabasa. Crispus, the synagogue leader, and his entire household believed in the Lord. Believed that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Yun ang ibig sabihin po noon. So, he believed in the Lord, at ang sabi, and many of the Corinthians who heard Paul believed and were baptized. So, hindi lamang po si Crispus, hindi lamang po yung mga kasambahay niya, yung kanyang pamilya, kundi marami sa mga taga-Korinto na napangaralan ni Apostol Pablo ay naniwala at nabautisman. Ito'y tugon doon sa utos ng ating Panginoon Kristo. Ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng pinapal, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya yung mga taga-Corinthians na nakapakinig ng aral ni Apostol Pablo, si Crispus at ang kanyang sambahayan na nakapakinig ng aral ng ebanghelyo, sila ay naniwala o nanampalataya at sila man ay nabautismahan. Kaya yung pangako ng Diyos, pangako ng ating Panginoon Kristo sa Mark chapter 16, 15 to 16 ay pakikinabangan naman ito. Na sabi, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ang sino mang sumampalataya at mabautisman, maliligtas. Kaya ang mga taga-Korinto ay nangaligtas. At nagkaroon din dito ng iglesia sa Korinto. Kaya nga may sulat si Apostol Pablo sa sa iglesia ng mga taga-Korinto Bakit? Naiaral dito na si Jesus ang Kristo. At dito ay sinampalatayanan ng mga taga-Korinto na si Jesus ang Kristo. Sila ay nabautisman, sila ay naligtas, sila ay napasama o naging isang iglesia doon po sa sa lokal ng Korinto. So verse 9, ganito po ating mababasa. On the night, the Lord spoke to Paul in a vision. Do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent. So, pinipersuade ng Diyos si Apostol Pablo na huwag kang matatakot. Patuloy kang mangaral. Huwag kang tumahimik. Sabi ng Diyos sa kanya. Bakit? Sa verse 10, ganito ating mabasa. For I am with you, and no one is going to attack and harm you, because I have many people in this city. So, protektado si Apostol Pablo sa kanyang pangaral kapag andun ang Diyos at maraming mga mananampalataya sa Diyos doon sa lugar na yon. Muli natin basahin 9, 10, 11. Ganito ating mabasa. One night, the Lord spoke to Paul in a vision. Do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent, for I am with you, and no one is going to attack and harm you, because I have many people in this city. So Paul stayed in Corinth for a year and a half, teaching them the Word of God. Teaching them the Word of God. Ano ibig sabihin nun? Teaching them that Jesus is the Messiah. Jesus is the Christ, the Son of the living God. For 1.5 years ay nag-stay siya doon sa Corinto. Na isa lang ang pinangangaral, yung Word of God, at yun nga, yung ipangaral na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Verse 12, ganito po ating mabasa. While Gallio was proconsul of Achaia, the Jews of Corinth made a united attack on Paul and brought him to the place of judgment. At ito yung kanilang habla. Verse 13, this man, they charge, is persuading the people to worship God in ways contrary to the law. So,
ang interpretasyon ng mga Hudyo dun sa pangangaral ni Apostol Pablo ay itinuturo niya na sambahin nyo ang Diyos sa ibang paraan na labag sa sa kautusan. Yun yung kanilang charge ni Apostol Pablo. At hindi naman sila pinakinggan ni Gallio eh. Katunayan, ang sabi ni Gallio sa verse 14 ay ganito: just as Paul was about to speak, sana magpapaliwanag si Apostol Pablo, magsasalita na sana si Apostol Pablo. Pero ang nagsalita dito ay si Gallio. Sabi uli, just as Paul was about to speak, Gallio said to them, if you Jews were making a complaint about some misdemeanor or serious crime, it would be reasonable for me to listen to you. Kung ang pag-uusapan natin dito ay crime, yung mga serious crime na nagawa ng taong ito, pag-usapan natin, makikinig ako sa inyo. Pero sabi niya doon sa verse 15, but since it involves questions about words and names and your own law, settle the matter with yourselves. I will not be judged, or I will not be a judge of such things. Labas ako dyan. Kasi ang paghahablan nyo kay Apostol Pablo, dito kay Pablo, ay may kinalaman sa mga salita, sa mga pangalan, may kinalaman sa sa inyong sariling batas hands off ako dyan. Kayo na ang mag-usap tungkol sa bagay na yan. So yun ang sabi ni Gallio. So hindi niya pinakialaman, at hindi niya pinakinggan yung mga charges ng mga Hudyong ito. Alam natin ang history, alam natin ang story, mga inggiterong Hudyo na naiinggit kay Pablo. Okay, so verse 16, ganito ang ating mabasa. So he drove them off. Malis na kayo dito. Wala akong panahon para dyan. Yan ang ibig sabihin ni Gallio. So he drove them off. Then the crowd there turned on Sosthenes, the synagogue leader, and beat him in front of the proconsul, and Gallio showed no concern whatever. So dahil nga hindi sila pinakinggan ni Gallio, pumunta naman sila kay Sosthenes, leader yan ng isang sinagoga doon. Ginulpi nila. So sa harap ng proconsul at ni Gallio, si Pablo, hindi naman, walang pakialam, deadma si Gallio sa kanilang ginawa. Okay, walang ipinaramdam si Gallio na concern siya doon sa nangyari. Binaliwala ni Gallio. Bahala kayo. Hands off ako dyan. Wala akong pakialam sa inyo. Yan ang ibig sabihin. So verse 18 ay ganito ating mabasa. Paul stayed on in Corinth for some time. Nanatili pa siya ng ilang panahon sa Corinto. Then he left the brothers and sisters and sailed to Syria. So ang intensyon niya ay makarating sa Syria at siya ay kasama ni Priscilla at Aquila. Muli natin basahin. Paul stayed on in Corinth for some time. Then he left the brothers and sisters and sailed for Syria, accompanied by Priscilla and Aquila. So magkakasama silang tatlo. Before he sailed, he had his hair cut off at Cenchreae because of a vow he had taken. So yung mga foreign word, mahirap pong banggitin. Cenchreae. Doon muna siya pumunta para magpagupit ng kanyang buhok. So titignan po natin sa mapa, papunta po siya ng Syria, pero ibig sabihin pauwi na po siya doon sa kanyang congregation, pero dumaan muna siya from Corinth, naglayag muna siya papunta ng Cenchreae. Okay, ay yun yung makikita natin dito po sa mapa. Okay, verse 19 to 20. Ganito po ating mabasa. They arrived at Ephesus
mula doon sa lugar na yon na Cenchreae, okay, ay nakarating sila sa sa Ephesus. Ang hirap magbanggit, nakakabulol po. They arrived at Ephesus where Paul left Priscilla and Aquila. No, iniwan niya sa Ephesus si Priscilla and Aquila. He himself went into the synagogue and reasoned with the Jews. No, ganoon na naman ang kanyang ginawa. No, meron na naman doon sa Ephesus na synagogue. So, pumunta muli si Apostol Pablo at nakipagpaliwanagan sa mga Hudyo. So, muli natin basahin ang 19 at tuloy natin sa 20. They arrived at Ephesus where Paul left Priscilla and Aquila. He himself went into the synagogue and reasoned with the Jews. When they asked him to spend more time with them, he declined. So, nung maaral siya sa sinagoga, no, hindi man ito binanggit ni Lucas, nagustuhan yung aral niya. Kaya nga, sabi ng mga tao doon, sa Ephesus, mag-stay ka pa ng ilang panahon dito. Pero siya ay hindi pumayag, he declined their offer, at siya ay lumayag na sa ibang lugar. No? So, makikita natin, tignan lang natin yung mapa from Cenchreae, no? Ay nagpunta siya naglayag siya sa Ephesus. So, makita lang natin po yung mapa ng kanyang rota. At pagkatapos dito po sa 21 ay ganito ang ating mabasa. But as he left, he promised, I will come back if it is God's will. Then he set sail from Ephesus, naglayag na siya. When he landed at Caesarea, yung kung saan sinabi ng ating Panginoon sa upon this rock I will build my church. Yun yung Caesarea Philippi. Pero ito, sa Caesarea siya nagpunta. Yung Philippi po, sakop po yun ng Caesarea. Okay, when he landed at Caesarea, he went up to Jerusalem and greeted the church and then went down to Antioch. So, pansinin po natin, gusto niya nang bumalik sa Syria, pero dumaan po siya sa isang lugar doon sa Corinto at naglayag siya sa Ephesus. Nag-stay siya ng konti doon, nangaral, pagkatapos po ay tuloy-tuloy na siya ay nagbagkas from Ephesus to Caesarea. Tignan po natin yung mapa at dito ay colorful yung mga turo, yung mga pointers. Yung green, naando siya sa Ephesus, naglayag siya papunta sa Caesarea, sa Syria, at pagkatapos ay bumagtas siya papunta ng Jerusalem, at nakipagkita siya sa church doon, at pagkatapos ay umuwi na siya doon sa kanyang local church na Antioch ng Syria. At dito nagtatapos yung second missionary journey ni Apostol Pablo. At maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po'y patuloy kayong magsubaybay dito po sa ating serye ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles. Sa next video, ang pupuntahan naman po natin ay ang Acts 19, pero meron tayong babalikan ng ilang mga talata dito po sa Acts 18 sapagkat pinutol po natin, hinintulan po natin doon sa pagtatapos ng second missionary journey ni Apostol Pablo. Muli, ako po si Nehemia Sayukay. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. Nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. At sana po ay i-like nyo na rin po ang video ito. At kung gusto niyo pong makabahagi sa pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal na utos ng ating Panginoon Kristo na mababasa natin doon po sa Mark chapter 16, 15 to 16, ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ang sinumang sumampalataya at mabautismo maliligtas. Kung gusto niyo pong makabahagi nito, ay i-share niyo po ang video ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. At sana po panoorin po ninyo ang mga video ito nasa inyong harapan at kung gusto niyo mag-subscribe, pindutin niyo lang po itong below sa aking likuran. Muli ako po si Nehemia Sayukay, labis po ako nagpapasalamat.